Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. From west to east, ito po ang kapatiran para sa bayan. Ako po si Attorney Sherwin Enriquez at kasama ko po sila Jerry Sadsad po, isa ring manananggo. Isang Doc Arky De Leon naman po, isang dentista. Okay. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live din kami sa DWIZ 882 Facebook page. Ang aming hotline number 8470-1750-254 at ang aming text line 0999-376-6768. Kaya Jerry, Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV, Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari po lamang scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. okay. So, ngayong buwan ng Pebrero ay hindi lang po buwan ng mga puso. At Correct. hindi lang din po ito ang buwan kung kailan sineselebrate ang Chinese New Year. Correct. Ang buwan po ng Pebrero ay ang buwan din kung kailan sineselebrate ang National Dental Health Month. Wow. Yeah. Oh, so meron naman sa ngipin. Yes. So meron po tayong panauhin ngayong gabi para mag-share sa atin tungkol sa kanilang mga projects. Siguro si Doc Arky ko na magpakilala sa atin. Yes, so sa National Dental Health Month, dito talaga pinopromote halos lahat ng aktibidades ng PDA. Hindi lang pang this month, pang buong taon. Okay, so inibitahan natin lagi as usual ang 7 taon ng chairman ng campaign against illegal practice. Wow. Si Doktora Narisa Ragos. Yo, good evening po. Good evening po, at Doktora. masayang pagbabalik sa DWIZ. Yo. Nasuki po ako. Welcome back, ma'am. Welcome back. Karangalan namin po yan, ma'am, para matuto po, hindi lang po kami, pati yung mga tagapakinig po natin. At first time mo sa ngayon sa Aliw 23. Yan. Yes. So, Napakaganda po. kaway-kaway na, kaway-kaway. Nagulat ako. So 7 years na si ma'am na chairperson ng Committee on Campaign Against Illegal Practice. Yes. Actually, chairman, ganun. Pero laging nandun. Every year nagbabago ang presidente, pero siya hindi Iyo. nandun lang. So, Kasi ibig may sabihin, tiwala sa kanya eh. very effective si ma'am dun sa posisyon niya. Hindi po Pero para- more on dedicated. Yeah. Sobrang dedicated nito. nakakatuwa yung sinasabi nyo. Pero ang totoo, wala pong may gusto sa committee ko. Actually, siya ang Puro pinakamahirap problema. na trabaho. Puro Kasi- problema po Yes ba? po, Atty. Oo. Yeah. Pero bago ang lahat po, siguro batiin ko lang yung mga, kasi installation man. Ay, syempre, oo. Tama, Ngayon, tama. marami nang na-install. Buwan ng installation. Installation na mga sa masoneria po, Doktora. Parang induction. Induction. January, February, March, yan po yung mga installation. Kumbaga, minsan nga tinatawag na fattening season kasi panayang kainan, panayang fellowship ng mga mason. Ang kailangan mo lang barong itim na pants, tsaka ayun. Okay ka na. Araw-araw Okay meron na. kang pagkain at saka alak. Kahit lechon, araw-araw meron. Correct. Oo. Ayun, so ma'am, maganda yung kwan natin kasi malpractice Campaign. Simulan mo na. Actually, nakakwentuhan ko si Doktora offline kanina. So, Opo. ito pala ay nagmumula doon sa RA 9484. Can you give us more information about this republic? Yes po, ang Republic Act 9484 are ang tinatawag nating the Philippine Dental Act of 2007. Okay. No, sinupersede po niya yung luma nating Republic Act 4419 at dito po sa Republic Act 9484 ay mas marami pong binagong provision at Okay. para mas maraming makonvict. Yun. Mas maraming Mas nilagyan ng konting ngipin. Parang ano, Nilagyan ng ngipin. maraming masushoot sa inyo dito. Yes, correct. Oo. Okay. Medyo binigyan ng power, hindi lang regulatory ang dental board, di ba? Kumbaga, mas binigyan ng pangil. Correct. More on the penal sanction Yes. against sa mga, sabihin na natin na yung malpractice kasi hindi lang naman ginagawa ng kapwa dentista, di ba? Pati yung mga nagkukunwari Yun. na dentista, pero hindi naman. Okay.
Sige. Ano po ba yung mga programs ng Committee on Campaign Against Illegal Practice? Ito po ay to promote na po sa ating community na ang kanilang dapat pinupuntahan ay ang mga lehitimong rehistradong dentista lamang. Na madalas po kasi dahil sa, alam nyo na po, socio-economic Okay. problem ng ating community, mas madali po silang kumonsulta sa mas mura. Kaya po yung poster namin, kung makikita nyo po mamaya, maganda po yung nakasaad doon, Okay. nakamura ka ba? So meron po, may binabanggit kayo na mas maganda pumunta sila doon sa mga legitimate na mga dentist. Paano po ba malalaman yung gano'n? Meron, kasi kumbaga sa amin, sa mga lawyers, titignan mo yung website ng Supreme Court, nandun yung list ng mga ng mga lawyers, ng mga yung sa roll, nandun lahat. Sa dentist po, meron po bang online din? Oo. Sa online din po sa www.prc.gov.ph. Yun, sa Yun. PRC naman. So ano po ulit po? www. prc.gov.ph. Pindutin lang po yung profession na dentist at i-type po yung pangalan ng taong hinahanap nyo at magre-reflect po agad doon kung may lisensya o wala. Yun naman pala. Meron din pala silang ngayon. Okay, So hindi lang po dentist, pati yung mga engineers, professionals ganun, din. Lahat ng profession. Lahat. Oo. Pero ano ba yung mga illegal practitioners? Saan sila sako? Parang anong ginagawa nila para maging considered sila as illegal practitioner? Syempre po, ang pinagbabatayan natin dyan ay yung Certificate of Registration from the Professional Regulation Commission. Yes. So kung wala po kang, kumbaga sa abogado, wala kang, ang tawag po doon, attorney number. Roll number. Yun, roll number. Sa amin naman, PRC number. License number. Kapag ka wala ka talaga doon, Tapos, illegal. Anong akto para maging illegal? Marami, Dok. Ginagawa mo yung dapat ginagawa lang ng isang lisensyado, katulad ng bubunot ka ba? Bubunot. Nagpupustiso. At ang masakit ngayon, yung ating tinatawag na DIY braces or do-it-yourself. Nakatindi. Oo, dahil sa Google. Trending, no? Dahil sa YouTube. YouTube. Oo. Kasi naging status symbol yung pagsusuot ng braces. Correct po. Parang Correct, social, maganda tingnan. So, yun yung ginagawa nila. Oo. Hindi, ito siguro, Doc, medyo interesting part is sometimes yung mga dentist natin, they conduct a medical mission. And sometimes, Doc, pasensya na, kung may matatamaan, they engage practitioners even though they are not PRC licensed during the dental mission. Anong ginagawa niyo po pag mga ganyan? Kasi yan ay normal na gawain na sa community, 'di ba? As part of for you to complete yung courses. Kasi katulad namin, meron kaming MCLE. Meron din kayong ganun I believe, na to conduct a training, and sometimes the dental mission will substantiate or will fill in yung kaysa mag-training ako, mag-dental mission na lang ako. Parang Kasi may ipapa-credit ko lang yun. Ang yung actually, missing kasi ako, faculty ako sa dentistry. Yes. So, ang inaalaw kasi is dapat supervise ka ng faculty. So, yun yung kasama under the direct supervision. Under the direct supervision. Duly licensed. Yes, Kuyang Doc. So, pag hindi ka student, or hindi ka board passer, gumraduate ka na, pero hindi ka pa rin nakakapasa ng boards, you cannot engage in that one. So, pero pag estudyante, pinapayagan kasi ang hawak nilang lisensya is yung faculty member nila. Ang problema, yung mismong dentist na nag-i-encourage. Kunwari, tayong apat dito, dentist tayo, hindi si Kuya Sherwin lang totoong dentist. Oli kayo kasi classmate ko kayo So, para extra manpower. Extra manpower tayo kasi community yan. Dati po talaga inaalaw po yun, attorney. Pero sa ngayon po, naging mahigpit po yung Philippine Dental Association sa mga dental mission. Ayun. Na nagsasama ng mga unlicensed dentists. Unlicensed, oo. Kasi we really compromise the law of 9484. So may ginagawa na para ma-address yung mga ganun. Actually, pati ang dental mission itself, hindi na masyadong pinopromote ngayon ng PDA. Siyempre, tama naman. Hindi proper venue, hindi proper saka yung hygiene. Yes. So, at nagkakaroon ng misconception na parang ang dentista ay taga-bunot lang
Or wag na tayo mag-prevention, antayin na natin masira, pabunot na lang natin pag may dental mission. So doon nagkakaroon ng parang naiwasan, imbes na mag-prevention na lang, inaantay na lang na pababunot na lang nila. Correct. That's correct. Oo. Pagdating po doon sa sa implementation ng mga ng RA 9484 with regard to doon sa illegal ano pa po yung mga ginagawa nyo ron? Actually, nagsusupervise po kami, tas tumatanggap din po kami mga information ng mga tips na may mga nag-illegal practice. At okay. dahil napakadali na pong mag-send through email and Facebook pages po ng Philippine Dental Association. Ano po yung pangalan ng Facebook page ng Ayun. Meron para po kung meron kami- mga nakikinig na gusto mag-report at meron silang nalaman na ganyang illegal practice? Meron pong Philippine Dental Association mismo na FB page. Meron din po kaming anti-illegal practice of dentistry na Correct. FB page. Tas everyday po yun. Siguro mga average po mga 10 reports 10 a every 10 day. reports a day? Wow! Ang dami. Pagising ko namin. po sa umaga, ang dami po nun. Oo. So how will you address it, ma'am? Kung halimbawa, kasi ngayon electronic medium nang ginagamit eh. So through a cellphone, pwede nang mag-complain. So how will you be able to entertain it? 10 a day. 10 a day. Oo. Sinusulat ko muna sa logbook ko and then I verify. Yes. Through online po, tignan ko muna sa online, tapos ipo-forward ko sa office, papa-recheck ko. Okay, para okay. So kung confirm, validate no? kung validated, talagang illegal, anong action natin after? Yes, ma'am. Medyo susubaybayan na po namin yan. Isa-isa lang. May surveillance. So, Opo. Kasi mahirap din naman pong sabay-sabay. So, para matutukan yung isang kaso, isa-isa lang po. Tapos, ibinapasa ko po sa mga Vice President of Area. Halimbawa po, BP for Mindanao, for so Visayas. yung mga Saka isa pang pinakamalaking tulong din is yung mga dental chapters. Sila talaga yung tumatao, nagiging complainant para makatulong sa... Kasi hindi kaya ng isang tao lang yung buong Pilipinas. Ma'am, di ba sabi nyo, So, tumutulong almost siya. 7 years na ba si ma'am na connected doon sa committee na to for sa independent capacities. Ano na yung mga na-accomplish nyo? At least po sa each year, hindi na po bababa sa at least mga 60 po na nafa-filean po ng kaso. May ano po, doon sa 60 na, convicted lahat? Halos po kasi lahat attorney nagpi-plead guilty. ano po ba yan? Sa administrative aspect o sa criminal? Sa criminal po. Criminal. So more on sa staffa yan at saka sa usurpation. Opo, kasi po may misrepresentation eh. Yes. Dinadalawa po yung kaso. So sinasamahan ko po, depende po sa case, kung naman sila ay nag-a-advertise o nanghihikayat o may mga post, sinasamahan po yun ng staffa. Pero kung tao-tao lang nakausap, plain Republic Act 9484. Yun lang. Okay. Normally, anong sanction po ng 9484 po? Ito po ay 2 to 5 years Imprisonment. Okay. or 200 to 500,000 penalty Opo. or pwede pong both. Pwede probation. Provisionable kasi Pasok 5 sa years probation. Pasok sa probation. Dapat sa susunod na ipa-amend nyo to. Medyo Actually, meron Taasan na nyo. po kami 6 years nakahain and na 1 day. amendment. Tama po kayo. para po hindi na pwedeng ipasok sa probation. Papasok sa Parang probation kailangan kasi. nataasan kasi meron po Correct, to. correct. Siguro, Tumama na pwede sila ba natin pakita yung... May poster si ma'am kanina, no? Tek, pwede ba natin pakita yung poster ni ma'am, yung tungkol dun sa illegal campaign against illegal practice. Yes. So, Yan, hinahanap pa yata. pero habang hinihintay natin Pero yun. paalala lang sa mga tagapakinig, hindi naman si Doc Narisa Ragos, hindi naman niya ginagawa to para dahil kaaway ng profesyon, kaaway sa pera. Ito yung para sa proteksyon ng mamamayan Of course. Pilipino. Kasi syempre, dahil hindi nga sila lisensyado, hindi tayo sure kung gaano kaganda, kalinis, or gaano ka-accurate ang gawa That's nila. correct. True. Yes, ang daming alam ni Doc Narisa ng mga biktima ng mga Yes, illegal practitioner na imbis na mapabuti, mas napalala. Saka, Doc, you cannot go against an ordinary person. Kasi ano ang mawawala sa kanya in the first place? Samantalang pag dentist talaga, may mawawala. Pag halimbawa
pumalpak siya doon sa protocol. Anong habol mo? May habol ka na pwede mong i-revoke yung license niya, pero yung ordinary person practicing a dental medicine, something or any related matter, walang mawawala sa kanya eh. Sorry na lang. Sorry na lang. Kamot ulo, parang ganun ma'am, di ba? Tama po ba? Pero ang dentista, panghahawakan niya yung lisensya niya. Iingatan niya. Yes. Kung paano niya ingatan yung lisensya niya, ganun kanya iingatan. Correct. Tulad Kasi yan ang, lahat ng profesyon. Yan ang lifeblood niya eh, di ba? Pagka tinanggal mo, revoke mo yung license, parang you kill the hen that lays the golden egg. Yun. Ganda. Parang familiar yung mga... Tsaka pa nagkaloko-loko na, sasabihin lang sa'yo ng illegal practitioner, alam mo namang di ako dentista. Yes. Alam mo na, mura nga yung bigay, kaya nga murang bigay ko eh. Correct. Yan eh. Wala Siguro, akong ang maganda nating tanong kay Doc Nerissa, yung ano po ba, yung mga siyempre, di ba, may pustiso, yung nagpo-form ng mga ipin, should they be licensed also? Yung yes mga... po. Di ba, Dental technician. Yeah, yun, dental technician. I'm sorry for... Kasama naman po sila sa batas namin, sa Republic Act 9484, kasi nagkaroon na po kami ng integration. Di ba? Okay. So, pwede silang makasuhan as illegal practitioner? Kung wala silang license. License po ba yun or accreditation lang po ng PDA? PRC license. talaga. Yan. Di ba? So, may illegal practice of dental Meron technician. po. Ayun. Ayan na po, ready na. yan. Nandiyan yung That's the poster. first time. That's the first time. Sige po, yan. Ayan Philippine Dental Experimento. Association Incorporated. Papayag ka bang gawing eksperimento? Galing, Maging sigurado, pumunta sa dentistang lisensyado. Paglabag sa RA 9484, 2 to 5 years pagkakakulong at 200 to 500,000 multa para sa hindi lehitimong dentistang nagkakabit ng Do it yourself. DIY braces, retainers, postiso at iba pa. Ito, importante to. Magsumbong sa numero 0917-833-3125. Ulitin natin yung number nila. Dito raw po pwedeng magsumbong ng mga nag-illegal practice. 0917-833-3125. At ako po ang sasagot niyan kasi number ko po yan. Number pala ni Ma'am yun. Maganda. Ma'am, marami na kayo magiging kaibigan niya. Yun ang maganda. Di pala boring yung phone mo. Araw-araw. Busy. Parang showbiz si Doc Nerissa. Alam ko pala, di ba? Actually, sa batas, kahit yung sukatan mo lang, illegal practice. Yun na yun. Yun. Okay. Kahit hipuin mo lang ng mouth mirror, kung hindi ka lisensyado, hindi po talaga Hindi na. pwede. I see. That's already constitutive of a dental practice. Opo. Yung hawak ka ng mirror ba yun? Parang ganun ginanon mo. Okay. Parang sa practice of law din, di ba? Nag-execute ka ng document. Yun na yun. Oo, correct. Sige. Yung mga ano naman yung mga challenges nyo ngayong sa panahon na ito? Siyempre, medyo high-tech na at marami na, yun nga, sabi nyo, may mga DIY na. Ano yung nagiging challenge nyo para ma-prevent yung mga nag-illegal practice? Ito po yung medyo talamak na challenges dahil, alam nyo naman, dahil sa ating social media. Medyo talagang naging talamak po yung pagiging illegal dahil madali na po silang makakuha ng pasyente. Halimbawa po sa TikTok ay doon nakakakuha ng mga pasyente, sa through Facebook, sa marketplace, sobrang dami po. Actually, kahit hindi ako magbasa nung FB page namin, sundan ko lang yan siguro araw-araw. Hindi na po ako uwi ng bahay, titira na po ako sa kalye para mag-surveillance at manghuli. Correct. Pero may loophole po yung I went over din ng yung 9484. May loophole po dyan kasi yung mga do it yourself like that, hindi masyadong na-define doon. Kaya siguro part ng PDA, kung mamarapatin nyo, pasensya na kung ako'y nakikialam sa Philippine Dental Association, na maglabi po sa Congress to cover specifically this do-it-yourself way.
sa dentistry. Oo. Actually, pati matagal na kasi. Mahirap i-push eh. Marami na kami actually naka-ready for. Ganun ba? hindi lang umaabot sa Congress. Sa plenary. Oo. Actually, nakahain na po pero hindi po nababasa. Ang pinupush din po is yung parang divorce law lang na hindi binabasa. Pati yung magiging Pasensya ka. 6 years and 1 day na imprisonment. So, pasok na po siya, di ba, sa Yes. criminal natin. Hindi na Tapos yung subject for probation. 2,000 to 500, magiging 1 million po yun. 500 to 1 million na po. Opo. Kaso hindi pa pa po nabasa. Actually, ang pinush din nila, pati yung magpagamot ka. Pati yung nagpapagamot. Parang sinasama rin, parang yun yung pinupush din. Hindi lang yung illegal practitioner, pati yung nagpapagamot. yung nag-prescribe ng kahit yung halimbawa sumakit ipin, mag-issue ng mefenamic or anything. Kasi magulat ka sa social media, di ba, Doc? Parang pinapakita pa nila yung lugar nila. Nasa kama. Okay. Kinakapitan niya sa kama. Meron sa kotse. Antindi nun. Meron. Probing. Probing dental On-call braces. Text ka lang, pupuntahan ka. Ayun. Siguro ma'am, sa haba rin ng may mga unforgettable ka na mga apprehensions na ginawa ngayon. Correct. Pero bago mo ma'am sagutin yan, magta-time check po muna kami. 7:25 p.m. Nagbabalik na po ang kapatiran para sa bayan. Ako rin po si Kuya Sherwin Enriquez, kasama sila Doc Aki, si Doc Arki at si Atty. Jen. Mayroon na po kaming isa pang bisita ngayon, Doc. Napakabigat na bisita ang kasama natin ngayon. Siya ay National President ng Philippine Dental Association para sa 2023 to 2024. At siya po ay si Emmanuel T. Centeno. Maraming salamat po, Dr. Arki. And magandang gabi po sa lahat ng mga listeners ng DWIC. So again, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon ng Philippine Dental Association na kasalukuyan po nagse-celebrate ng aming 20th National Dental Health Month. So sana po maging part yung maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na ma-celebrate din po namin at malaman po ng public ang celebration ng PDA about the National Dental Health Month. Okay. Thank you, Doc. So bago natin ituloy yung mga discussion with regard to the 20th National Dental Health Month, balikan muna natin yung tanong natin kanina. Yes. Yung tungkol dun sa campaign against illegal practice. Ma'am, ano yung pwede mong i-share sa amin na mga actual apprehensions nyo na hindi mo makakalimutan? Isa po yung dito na lang din, Metro Manila. Yeah. Hindi po pinapasok yung asset namin kasi may tattoo. Alam mo yung medyo natakot yung dentista, di ba? Okay. Medyo naaalangan napakarami po naming tropa sa labas na nakaabang ating mga nasa ahensya ng ating militar. Nahiya naman po akong walang mangyari. So, ang ginawa ko, ako na lang. Entrapment na to, actual. Sabi ko, ako na yung papasok. Kayo na yung nagsilbing... talagang nagpambahay lang ako, nakachinelas. Ngayon, ang pagpasok ko, in-entertain naman ako, mga 11:45, nagugutom na daw siya. Sabi ko, Dok, sige na po, kasi po ang init-init hindi na po ako makakabalik. Sukatan nyo na po ako ng pustiso. Acting talaga. Pambihirap, pinasyente ko. Ito ngayon, nung pagkatanggal ng pangsukat sa akin, nag-declare ako na taga Philippine Dental Association ko. Nagkagulo, nagwala ba naman yung kapatid? Ngayon, isinara yung pinto. Ako ngayon yung na-hostage sa loob. Nagtatatawag na ako ng pulis. Gumaganyan yung pulis. Sinara yung bakal. Hindi ako mapasok sa loob. Ako po yung na-hostage sa loob. Na-hostage kayo? Opo. Eventually, tumawag po ng barangay na buksan po yung pinto. Pumasok na po yung mga kasamahan ko sa committee. Si Doc Steve, si Doc Yalong, Doc Jen. Si Doc Jen, kasama si Doc Jen. Doc Noel Tacorda. Eto na ngayon, hindi naman kami makalabas. Para pumunta na kami dun sa opisina ng CIDG dahil kasama, nadakip na. Hindi kami makalabas kasi tumawag sila, baka daw kami ang nagnakaw.
pambira, baka daw ginalaw namin yung mga mamahalin nilang gamit. Naku, nakakatuwa. Sabi ko, ano ba yan, pambihira, tayo yun ang huhuli, Parang tayo babalik ta rin pa, no? Baliktad. May counter. Isa po yan sa pinakamagulo kong na-encounter na Tsaka siguro baka may abogado sila, Doc, kaya ganun. Oh, Medyo nag-alangan. Medyo nagwala po kasi yung yung kapatid. kuya. Hindi naman ako nasaktan, kaya lang tumakbo yung huhulihin namin dun sa taas. Meron pala silang emergency exit. Tatalon sa bubong. Nako. Naku, hinawakan ni Doc Noel Tacoda. Sabi, demanda kita, babaeng kapatid ko, ganyan-ganyan, violence against. Nagpalit kami, ako naman ang humawak. Ang galing. Parang ano talaga, ha? Iba. Paglalaki. Opo, Galing, bawal galing. daw po hawakan ng lalaki yung i-apprehend kasi nga violation against women. So nagpalit kami ni Doc Noel. Sabi ko, baba ka na, ako na. Hinawakan ko sa balikat na ganyan. Tatalon kasi talagang tatakas. Handa siyang tumalon siguro 2 floor. Nako. Delikado yun. So anong pwede ng illegal na ginagawa? Yes. Ito po yung isa sa unforgettable experience. Talaga namang hindi mo ikaw na yun na hostage. Kami yung na-hostage sa loob. Yun po. Pero maganda. Eventually, nadala din naman po namin. We salute you, Doc, for protecting yung profession nyo. Opo. And even trying to endanger your life and limb just to protect To uphold RA 9484. Yes. Oo. Siguro si President naman ang ano natin Oo. tanungin Doc, kung mga activities ng yes, mga activities nyo, Doc. 20th National Dental Health Month. Yes. Opo. Being the Actually, new nagsimula president, na ho itong National Dental Health Month last January 28 during the opening Parang sa ceremony lubong. Parang sa lubong. sa Mall of Asia. So, nag-start na yun, and then ang start po talaga ng National Dental Health Month is February 1, the whole month of February. Yun. So, started in 1951, yung celebration po as National Dental Health Week. So, under the presidency of then Elpidio Quirino. So, from then, 2004, it became National Dental Health Month through under the Proclamation 559 under the presidency naman po ni then Philippine President Gloria Macapagal Arroyo. So before yung po, 1 week lang. celebration, One opo, week lang. yung 1 week celebration, Naging 1 month talagang na. kulang. Ginawang the whole month celebration naman for talagang awareness ng importance of good oral health. Yun po yung hanggang ngayon, tuloy-tuloy na programa. So, nagsimula kami noong February 1 and every po to, Luzon, Visayas, and Mindanao. And start kami noong February 1. Then, kanina po, meron kaming 1 milyong sipilyo. So, under the celebration, as part of the celebration of NDHM, nagkaroon po ng 1 milyong sipilyo program, which is, yun po yung pinaka-pet project ko for my term, na kailangan makalikom ng 1 milyong sipilyo para ipamimigay sa mga public school naman. Yun. Na Very nice. tuwa naman ng mga dentista and DepEd dentist ng kung paano ang tamang pagsisipilyo ng ngipin. But iniisip ko po, siguro alam din naman ni Doc Arky, ni Doc Marisa, na out of the 120 chapters namin, sabi ko kahit pagtulong-tulungan, hindi kakayaning ibigay ng entire chapter, 120 chapters na napili, yung 1 million toothbrushes. Imagine niyo 8,000 to 10,000 per chapter. Napakalaking amount para i-donate nila to PDA. But luckily, meron po kami nakuhang sponsor. Hindi lang po yung 1 million na target ko ay hindi na namin pinaghihirapan ngayon. At hindi lang 1 million. Yung major sponsor, yung partner na nakuha namin, they gave us 4.7 million toothbrushes. Wow. Dami nun. Talagang, Galing. kumbaga parang Times ang five. galing po nung prayer. Sabi ko, Lord, alam mo, hindi ganun kadali na mag-ipon. Kahit pa sabi mo ng may mga chapter na nagbigay ng 5,000 pieces. True. Merong company na nagbigay ng 15,000 toothbrushes po. Kinukolect namin to PDA, but still, hindi pa rin namin kaya makalikom ng ganong karami na 1 million. But the program, it was started in 1994. Ako yung nag-chairman, but hindi ko rin na-meet yung target. But sabi ko nga, ngayong president ako, pipilitin ko. Nalampasan pa. Opo, nalampasan talagang yung
yung naiyak po ako sa tuwa nung nag-usap kami nung company, yung sponsor talaga na willing to support my whole term na pagbibigay lang ng sipilyo talagang watwa. Kung hindi naman siguro, Doc, na mamasamain under 9484, baka pwede niyong i-recognize. Pwede po ba? Pwede po. Yun po, yung pong programa ng 1 milyong sipilyo. So medyo hindi ho kami nahirapan ngayon at katulong po namin kanina, nagkaroon po kami ng initial launching for the Luzon. Ginawa po namin to sa TPAS Elementary School in Pasay. So, and simultaneous toothbrushing drill all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ito po ay sa pagtulungan ng Colgate-Palmolive Philippines. Yun. Sila po yung aming Thank you. sponsor. Salamat po. Initial na binigay na 1.7 million toothbrushes. But for the whole term, ay 4.7 million. So, napakalaking tulong po ang branded pa binigay pala ng yung Colgate. Branded. Oo. Binigyan, lahat po ng chapter all over the Philippines, binigyan po namin, pinadalahan nila ng dental kit. Talagang Yun, all over. yun pala yun. Yun. For the Luzon, Visayas, and Basahin po natin para yung Yan, mga ginawa namin kanina. yung mga nasa radyo, ano nila, Philippine Dental Association Incorporated in partnership with Bright Smiles, Bright Future Program. Milyong sipilyo, angat ngiting Pilipino, and synchronized nationwide toothbrushing Feb 5, 2024. Kanina 12:30 p.m. Opo. Ayun, so may Zoom. Live po yan kanina. With Very 200 200 school participants all over the Philippines. Talagang galing. Pa sa chapter. This is Ang dami. spearheaded by no less than the Philippine Dental Association. Philippine Opo. In collaboration with Colgate. Colgate. Branded. Akala ko maraming sponsor eh. stakeholder na nagbigay. Yes, congratulations. So I believe isa lang po ito doon sa mga activities nyo for this month. Ano pa po yung susunod? Yung Yun nga po, yung aming campaign for illegal practice. Meron din po kaming marami pa po yung Sambisig sa kalusugang pambibig. So meron po mga programa ang different chapter. Nagbibigay po sila ng libreng oral examination. So kung kailangan bunutin, bubunutan po ng ngipin yung mga bata, and priority po namin ay yung oral health, proper oral hygiene, yung tinatawag po namin, meron kaming 7 gabay sa tamang pagsisibilyo ng ngipin. So yun po yun. Kaya tinuturo po namin sa mga bata na ilang beses, ang pinaka-importante, 2 beses magsipilyo maghapon, 2 beses sa loob ng 2 minuto. So paano? Kaya tinuturo namin, paano nyo malalaman na naka 2 minuto na kayong nagsisipilyo? So, proper oral brushing talaga. So sabi namin, kantahin ninyo yung happy birthday. At pag habang nagsisipilyo, di ba pwede namang kantahin sila. And then at the end of the kanta ng happy birthday, yun na yung 2 minutes. Wow, ang galing. Sakto pala, imbis na mag-blow ka. Tuturo po natin. Imbis na mag-blow ka sa tapos, magdudura ka. Happy birthday to you. Sakto. At saka wala pong mumog. Kailangan po yung mga bata, binigyan namin ng paper cups kanina, akala nila lalagyan ng tubig. Hindi, doon sila mag-spit out pagkatapos magsipilyo. So after brushing po, wala nang bumog. Kasi kailangan po yung fluoride ng composition ng toothpaste na ginamit nyo, kailangan maiwan sa ngipin, hindi mapunta sa tubig o matapon. Ganun, nagmumumog sila. kasi di ba usually ang practice pagka toothbrush, mumog para wala nang bulang-bula. Pero May mga time din po na ginagawa namin kung talagang, di ba, maraming kinakain, chocolate, hindi mo naman pwedeng hindi babanlawan yung bibig mo. So, ginagawa namin, pag gano'n, initial, brushing, mumog, and then apply ka uli kung pwede. Wala nang mumog yung pangalawa para at least yung mga chocolate na kinain mo, wala. Ayun. May natututunan. may natutunan tayo ngayon. Simpleng bagay, Simpleng mahalaga. Mahalaga sa pagprotekta ng Science ngipin. kasi niyan, kuyang, parang yung bacteria, hirap kumapit kung may toothpaste. Kasi Pero kung walang toothpaste, diretso sa ngipin. Yes. Pero kung may chemical ka dun, siyempre anti-bacteria yung toothpaste mo, hindi makadikit. May added protection. hindi lang po yung fluoride, hindi lang yung toothpaste, pati po yung flow ng saliva.
nakakatulong din po na kailangan yung flow ng saliva natural na nag-ano po sa ating bibig. Yung nagda-dry, yun po yung mas lalong kinakapitan. Delikado. Okay. Hindi na nga bawal na nga yung mouthwash after toothbrush. Di ba usually after Yes, toothbrush, yes. magma-mouthwash ka? Wala na. Baliktad na ngayon. Mag-mouthwash ka muna. Mouthwash ka muna. Bago tapos toothbrush. mag-toothbrush ka. Okay. Kasi ang mouthwash, Ang galing. yung coating niya, hindi masyadong dumidikit sa ngipin. Mas dumidikit ang toothpaste. Toothpaste talaga. Yes. So, dapat pala magbaon. So, safe din pala na magbaon ka ng kahit toothpaste lang na ano. Pero dapat toothbrushin mo muna. Pero ang sabi nila, pag hindi ka na magma-mouthwash ka lang pag hindi ka makapag-toothbrush. Kunyari, in between of the day, gano'n. Pero importante po niyan, pagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Yun. Twice. At least twice. At least, doon. Ina-advise din po namin ng mga bata na pagkatapos magsipilyo, hindi na pwedeng kumain, lalo na pag matutulog na. Diba? Tutulog, hindi na pwedeng kumain or magdede. Kasi yun ang problema, yung nagagatas ng mga bata. So, yun po yung pinapatulog ng mga nanay sa pamamagitan ng gatas yung bata, doon po nabubulok because of the sugar consumption ng gatas. Kasi may mga kabataan yan, magde-dinner, tapos magbabrush na ng teeth. Kaso, manonood ng TV. Nakalimutan na, tulog na. Midnight snack. Yes, Ayan na. Kain. Yeah. Ayan na. Hindi lang bata, pati tayo. Pati tayo. Pati tayo. Okay. Saka ano din yun di ba? Part of your discipline, dieting, di ba? Pagka na-condition mo yourself not to eat after you brush, diet din yun, makakatulong, di ba, Dok? Saka dapat tamang gaway din po ng mga magulang pagsipilyo. At yung pagpapalit ng sipilyo kada 3 buwan. Ayun. Every 3 months. Every 3 months. Or kung talagang worn out na, whichever comes first. Okay. Kaya maganda Pinakamatagal na talaga po yung eh. project nila na Opo. Pinakamatagal na yung 3 months. Speaking of sipilyo po, kasi may mga hard na bristle May soft. Ano bang maganda doon, Dok? Pero Doc, bago mo sagutin yan, magta-time check po muna tayo. 7:45 p.m. Nagbabalik na po ang kapatiran para sa bayan. Batiin lang muna natin yung mga nanonood sa atin sa ating Facebook page. Si Ma'am Kay Arididon is watching. Good evening po. Si Ma'am Jinky Diaz. Ito, watching in Paris. Greetings mga anchor. Si Doc Jopi. Ito naman si Maria Lynette Simeon from Bohol naman po. Hello po and good evening. Okay. Meron pa. Ito, last. Shout out, watching from Switzerland. Wow. Elena Ibanez. Wow, Nice. layo. Pero i-congratulate ko si isa nating co-anchor, si Kuya Gerald Teruel for being installed as senior warden of Wow, congratulations, number attorney. 59. Consi. Next Si year Consi. na pala. Tapos congratulations din sa Fine Craftsman kasi kahapon ginawa yung kanilang Celebration. 10th anniversary. Oh. Correct. Congratulations, Kuya Al. Sila. Ay, oo. Congratulations. Andun yung Solomon Deer. Oo, nandun. Kasama. Nakita ko. Kasama dun. Yung Solomon Craft, yung Yes, mga craft beer. sila attorney, kailan kaya ulit tayo? Baka naman. Pwede naman. Oo. Available po yung Montalban Brewery. Yeah. Anytime. Sige, attorney, ano yung tanong mo kanina kay Doc? Siguro highlight natin ano yung, siyempre as President of PDA po, ano yung flagship project nyo o program sa inyong presidency. Opo. Number 1 po, priority nga namin po yung kailangan po information dissemination, yung promoting the good oral health. Yan po yung talagang priority program namin ngayon. Kaya nga po, itinatag namin o nilaunch namin itong 1 milyong sipilyo ang at ngiting Pilipino. And we are inviting po sa lahat sana ng mga dentista to join us in the celebration of the 20th National Dental Health Month. So, we are celebrating decades of healthy smile. So, 2 dekada na po. 2 dekadang patuloy na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino ang mga dentista all over the Philippines. And sana rin po, hinihikayat ko rin po na bibigyan niyo po ng pagkakataon na Sige po, ma-invite namin, sir. go ahead. Lahat po ng mga dentista sa buong Pilipinas, sana po maging member na po kayo
at maging member po kayo ng Philippine Dental Association as stated, as mandated in our 9484, Republic Act 9484. Kailangan po maging member kayo ng isang national association accredited by the Professional Regulatory Commission ng PRC, which is ito po yung Philippine Dental Association. So, mandato po na kailangan kayo maging member ng National Association and the local chapter based on area of practice. Kung saan ho kayo nagpa-practice, kailangan miyembro kayo ng mga local chapter. And we have more than 120 local chapter all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. So yun po. And aside from that, if you are a member na po ng PDA, ito po, napakalaking marami pong benepisyo ang binibigay ng Philippine Dental Association to every member. Every active member, they are covered by life insurance. So, cover po sila ng life insurance. Meron pong calamity assistance, fire benefit, and living dentist benefit, and medical assistance. So, ang dami mga benefits talaga. Opo. Yes, yes. Meron po kaming binibigay na medical assistance na 25,000 and life insurance coverage of 185,000 per member. So, talaga there's no reason for you not to affiliate. Tsaka madali na atang magbayad ng membership ngayon, di ba? Parang ano ba yung kailangan nilang gawin para makapagbayad? Yung annual, magkano po ba yung annual? Ang binabayaran po nila is 1,000 pesos for every member. Murang-mura. Pang-transfer mo lang. Sa IBP, 4,000. Sa IBP pa. Can you imagine we are giving living dentist benefit po yung mga pagdating ng 65 years old, senior ka na. Ang kailangan lang po 15 taong contribution na 1,000. May longevity pa. 15,000 lang Pero kung tutuusin mo, 15,000 and you will get 25,000. But in totality po, ang share po ng member for every 1,000 ay 120 pesos lang per member for you to get the 25,000 at the age of 65. Imagine that. So can you imagine 120 times 15? That's only 1,800 pesos Yes. contribution. Tapos, Doc, meron na rin ito yung mga online payment na lang. Napakadali na magbayad. Meron pong Ease of doing business. Ang dali. Ang dali. So, sayang po, nakakahinayang po kasi pag may mga member kami nakikita na namatay or Hindi member. Hindi matutulungan ng PDA because they are not active member. So, wala pong pinagkaiba yan sa mga government, natin, di ba, PhilHealth, SSS. So, paano po sila magpapamember? Kontakin lang po PDA po. sa They PDA. go to the PDA office or through their respective chapter president. Yun. Sila po yung nakukolekta ng payment. Meron din ba kayong mga incentive like lifetime membership na Opo. one time lang? At the age of 65 po, lifetime member na sila. Galing. So, No need to pay. no need to pay po, pero kung if they want to get the coverage for life insurance, they will pay the amount intended for welfare benefit. Yung para sa premium na lang. Premium lang. 500 lang po yun. Ah? Gusto 500 pesos. Kalahati. Kaya. Kaya. Sir, yung sa 1,000 na binabayad nila, 250 po doon is allotted for life insurance in the amount of 185,000. Yes. Ganun ka Maliit, ito binabayad. Per year po yun. Parang group insurance lang yun. 250 binabayad ng PDA per year. Pero cover po sila ng 185,000. 85,000. Pag tayo, personal lang kumuha, Correct. yung 200,000 na coverage, quarterly natin babayaran, magkano yun? Napakalaki. Yun. So, because of the group insurance na in-enroll po ng PDA for the entire 15,000 member ka. Yes. Nako, Doc, as much as I would like to continue, pero medyo Mukhang yung oras constraint tayo natin ng yung time. Oo. Sayang, oo. Pero siguro any last message to the members and to the public in general? Yun po, again, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng pagkakataong ito na sana in public, turuan natin ng tamang pagsisipili yung mga kabataan kasi yun lang po yung the only way na maitutulong. Iwasan na ho natin yung bunot na laging punong-puno na ho yung mga doon ho tayo pumupunta, especially the public. Pag nakakita kayo ng dental mission, libreng bunot, hanggat maaari po, iwasan na natin ho yung mga bunot na to. Tapos hanggat magagawan pa naman po ng paraan na ma-save yung mga ngipin natin, punta ho lang kayo sa mga dentista. Hindi naman ho, nasa usapan naman ho yan. Kung hindi nyo kaya magbayad, meron po tayong mga health center na nagbibigay ng libreng pasta, libreng dental services na kailangan po ninyo. And also in PDA,
sa Makati po, meron pong libreng dental services every Tuesday and Thursday of the week po. Every week po 'yan, nagbibigay po kami ng libreng dental services, and sana rin po maturuan natin yung mga bata, like yung aming pong program, yung 2,000. Ibig sabihin po ng 2,000 is 1,000 days. Simula po from pregnancy hanggang sa pag-anak ng bata, aalagaan po ng dentista. Tapos hanggang yung 1,000 days po from birth, ng pagkaanak ng bata hanggang 1,000 days is almost 3 taon, 3 years. Gagabayan po yun ng dentista, kaya nga po yung programa namin, sana bawat bata may dentista. Wow. So yun po yung Nice. another program pa. Nice. Na ito po, ang ginawa po namin to, sinabit po namin yung, nag-join po kami ng contest sa World Dental Congress sa FDI, Federation Dental International in Sydney, Australia. And yun po, nanalo po ang PDA dun po sa contest ng Grand Smile, at ang pinanalo nga namin po ay yung 2,000, yung sabihin 1,000 days. Kaya yung That's nice. sinamahan po ng 1,000 days, kaya ang title po nung aming program ay 2,000. 2,000. So, yung 1,000 days. 2,000. Opo, Galing. 2,000. Galing naman nun. Aalagaan ng 1,000 Very nice, very nice. bata. So, Tooth for 1,000 days. for 1,000 days. Madalas kasi nagpapadentista ang bata, mga 5 years old na, 8 years old Kaya na. dapat Mali pala. Dapat. Sa ano pa lang. Sa tiyan pa lang. Oo. Sa tiyan Simula na. Sabihin, nanay pa lang. Nanay pa lang. Yes. Na. Si Doktora Narisa, ma'am, baka meron kayong gusto. Last message. Ang last message ko lang po, tandaan po natin hindi po tayo nakakamura kung tayo po ay pumupunta sa mga illegal na dentista. Kaya ang payo po namin, lagi nyo pong tignan kung ang inyo pong pinupuntahang dentista ay legit na may lisensya para hindi po makompromise ang inyong health. Okay. Personal naman. Personal. Bati, baka hindi kayo pa Oo. pasukin ni Mrs. o ni... Yung pong kanina, na-mention nga ni Doc yung mga illegal practitioners. Kasi karamihan po ngayon, lalo na yung mga high school na mga bata, willing sila nagpupunta sa dentista. Hindi po lahat ng dentista ay may kaalaman sa pagkakabit ng braces. So hindi po lahat na mga dentista, ingat din po tayo. Oh. Hindi lang po sa illegal practitioner, even the dentist na nakakita ho kayo ng murang down payment ng pagkakabit ng braces. Tingnan nyo po, pagdating ng time, hindi ho basta nakakabit. Pag kinabitan na ho kayo niyan, problema po yan kung hindi marunong Yun na. yung nagkabit. Yun. Okay. Hindi po for aesthetic, hindi lang po to status symbol. Kumbaga, dapat po, Yung functionality. alagaan din kasi pwedeng masira yung ating ngipin kahit may braces. Yun. Doc. Okay. Kapagi. Okay na po. Family po. Okay na. Okay na. So ako na sa family ko lang, sa bahay. Hello. See you sa Wednesday. Attorney Jerry? Ay kay Shane, Nia, and Emil, at saka yung anak ko si Agnes nasa London. Yun. Okay, binabati lang natin ang ating mga naka-duty tonight. Yes. Ating mga tech engineers, si Aldrin Cruz, si Chat Josue, si Kay Constantino, ang ating writer. Jen Patrola, Assistant Eloisa Bolinao. Yon, next program po ay Stories by Panggan Nika with Miss Nika Abaw. Shout out sa aking mga anak, kay Sofia, kay Shane, kay Sean, tsaka kay Santi. Magandang gabi po ulit. Hanggang sa susunod na Lunes, ito po ang Kapatiran para sa Bayan. Maraming salamat. Maraming salamat. To God be the glory.